Hindi kailangan ng langis para yumaman. Ganap na. Nagbago ang pananaw ng mga elitista ng Timog Silangang Asya matapos tumapak sa Pilipinas. Pilipinas, nagbibiro ka ba? Nang ang mga pinuno mula sa 5 dakilang kaharian ng Timog Silangang Asya, ang Sultan ng Brunei, mga prinsipe ng Malaysia, at mga tycoon mula sa Indonesia ay buong tapang na tinanggihan ang 30 bilyong dolyar na tulong mula sa Tsina at Amerika, at sa halip ay ibinuhos ang napakalaking 40 bilyong dolyar na pamumuhunan, katumbas ng 2.8 trilyong piso. Sa Pilipinas, ang buong mundo ay natigilan. Inanunsyo ng Brunei na ang buong smart medical system ng kanilang bagong lungsod ay ipagkakatiwala sa mga Pilipino. Ang Malaysia ay nagpaplanong i-Philippinize ang kanilang buong National Digital Transformation Infrastructure. Sa harap ng nakatagong lakas na ito ng Pilipinas, kapwa na tahimik ang Washington at Beijing. Ang kanyang kamahalan, ang Sultan ng Brunei, si Hassanal Bolkiah, ay bihirang sumigaw sa buong mundo. Ang Pilipinas ang tagapagligtas ng aming buhay. Bago tayo magpatuloy, mangyaring i-comment kung saang panig ka ng mundo nanonood at siguraduhing mag-subscribe dahil hinding-hindi mo gugustuhing makaligtaan ang balita bukas. Paano nangyari ang lahat ng ito? Paano ang isang islang madalas nating minamaliit ay naging guro ng kinabukasan para sa mga maharlikang Asyano sa isang gabi lamang? Ngayon, ang alamat na matagal nang itinago ay ilalantad. Ako si Ramon Reyes. Sa nakalipas na 15 taon, nagsilbi ako bilang Chief of Staff ng kanyang kamahalan, ang Sultan ng Brunei. Sa pagsama ko sa kanya, marahil ay nakaikot na ako sa mundo ng 12-dosenang beses, bumisita sa higit 80 bansa. Nakita na namin ang mga pinakamarangyang palasyo at nakipagnegosasyon sa mga kontrata ng langis na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar. Akala ko'y naiintindihan ko na ang laro ng kapangyarihan sa mundo. Ngunit ang nangyari sa A380 Royal Jet na iyon, na lumipad mula sa Tokyo, Japan, ay lubusang bumago sa aking karera at naging isang paggising na hinding-hindi ko malilimutan. Ang mga sakay ng eroplano noong araw na iyon ay mga tunay na bigatin. Pinangunggunahan ng kanyang kamahalan, ang Sultan, kasama niya si Tengku Iskandar, isang prinsipe mula sa Malaysia na namamahala sa kanilang Sovereign Wealth Fund, at si Bapak Surya Wijoyo, isang makapangyarihang business tycoon mula sa Indonesia. Ang kanilang pinagsamang yaman ay kayang tumbasan ang isang bansa at hawak nila ang pulso ng ekonomiya ng rehiyon. Mayroon silang tradisyon na tumagal na ng 25 taon. Tuwing tagsibol, iniiwan nila ang kanilang mga tungkulin upang mag-relax sa isang linggo sa pinakamagandang hot spring resort sa Tokyo. Bagamat bawat isa sa kanila ay may sariling private jet, pinili nilang maglakbay ng magkakasama para sa kasiyahan ng pagiging magkakaibigan. Ang mga taong ito, na karaniwang makikita lamang sa mga international summit, ay nagkakatipon ngayon sa taas na 30,000 talampakan. Mula sa Narita Airport sa Tokyo, naging maayos ang lahat. Nagbibiro pa si Prinsipe Iskandar, ngayong taon, sisiguraduhin kong iinom ako ng sake sa open-air onsen na may tanawin ng Mount Fuji. Tumawa naman si Bapak Surya, at ako, babalikan ko ang golf course kung saan ako naka-hole-in-one noong nakaraang taon. Napuno ng tawanan ng kabin. Tinatangkilik nila ang pinakamataas na uri ng caviar at champagne. Magalang akong nakatayo sa tabi ng kanyang kamahalan. Tinutulungan siyang suriin ang kanyang siksik na iskidul pagdating sa Bandar Seri Begawan. Lahat ay ayon sa plano. Ramon, sabi ng Sultan sa akin, perpekto pa rin ang Japan. Ang kanilang serbisyo, ang kanilang mga pasilidad. Matututunan, napakarami nating matututunan. Ngunit habang ang aming eroplano ay lumilipad sa ibabaw ng West Philippine Sea, nangyari ang hindi inaasahan. Nagsimulang yumanig ng bahagya ang eroplano. Sa una, inakala naming simpleng turbulence lang, ngunit lumakas ang pagyanig. Pagkatapos, isang matinis na alarma ang tumunog mula sa kaliwang makina. Ang boses ng kapitan, puno ng pag-aalala na hindi pa naririnig sa buong karera niya, ay umalingaw-ngaw mula sa cockpit. Nag-overheat ang makina, kritikal ang sitwasyon. Kailangan nating lumapag agad sa pinakamalapit na airport. Ang hangin sa loob ng cabin ay biglang bumigat. 6 na oras pa bago makarating sa Brunei. Masyado nang malayo para bumalik sa Tokyo. Kumusta ang Maynila? Tanong ni Prinsipe Iskandar. Ilang segundo ng katahimikan mula sa cockpit. Alam naming lahat, ang paglapag sa Pilipinas, sa aming isipan, ay isang bangungot. Ang pagharap sa inaakala naming magulong burokrasya, hindi mahuhulaan na trapiko, at mga panganib sa seguridad
ay tila mas masahol pa kaysa sa sira ng makina mismo. Sa sandaling iyon, nanginginig ang boses ng co-pilot na nagmungkahi, kamahalan, NAIA, Ninoy Aquino International Airport. Ito ang pinakamalapit, makakarating tayo roon sa loob ng 40 minuto. Ang kanilang runway ay world class. Ano? Ang mukha ni Prinsipe Iskandar ay biglang nanigas. Pilipinas? Sinasabi mong lalapag tayo sa islang iyon? Ang boses ni Bapak Surya ay puno ng paghamak. Anong kalokohan ito? Tayo, ang mga lider ng Timog Silangang Asya, bakit tayo bababa sa isang third-rate na lugar? Ang kanyang pangungutya ay hindi maitago. Hindi ba't ang Pilipinas ay lugar lamang ng mga call center agent at mga katulong? Mayroon ba silang hotel na karapat-dapat sa atin? May ospital ba sila na kayang gamutin ang isang maharlika? Ang mga salita ni Prinsipe Iskandar ang pinakamasakit. Halos pasigaw niyang sinabi, tayo, na nasanay sa pinakamagagandang bagay sa buhay sa Kuala Lumpur at Bandar, ngayon ay pinapatapak mo sa lupaing iyon na huminto siya na tila naghahanap ng pinakamasamang salita, puno ng traffic at balut? Ito'y isang kahihiyan. Sa totoo lang, puno rin ng pag-aalala ang aking puso. Ang mga panauhing pinagsisilbihan ko ay yung mga taong kahit ang 7-star hotel suites ay masyadong maliit o maingay para sa kanila. Ang dalhin sila sa isang isla na wala kaming alam at hinahamak pa namin ay isang kalamidad na hindi ko maisip. Sa huli, huminga ng malalim ang sultan. Kung ito ang kalooban ng Allah, dapat tayong sumunod. Ngunit Ramon, tandaan mo, kung ang emergency landing na ito ay magdudulot ng anumang pinsala sa aking karangalan, ang kapitan at ang buong aviation team ang mananagot. Nagsimulang lumiko ang eroplano patungo sa islang iyon na wala kaming alam. Ang cabin ay napuno ng nakakabinging katahimikan. Ang mga prinsipe at tycoon na dati masayang nag-uusap ay ngayoy mahigpit na nakahawak sa kanilang mga armrest, nakatingin sa labas, iniisip ang pinakamasamang mangyayari. Habang bumababa ang eroplano, lumitaw ang baybayin ng Pilipinas. Sinilip ni Prinsipe Iskandar ang bintana. Iyan na ba ang sinasabi nilang Pilipinas? Mukhang marami namang gusali. Malamig na sumagot si Bapak Surya. Kahit sino ay kayang magtayo ng gusali kung may pera. Ang mahalaga ay ang mga taong nakatira sa loob. Tignan natin, siguradong magulo at marumi ang lugar na iyan. Hindi ko pa rin maintindihan, dagdag pa niya. Ano ba talaga ang mayroon sa Pilipinas? BPO, mga OFW. Hindi ba't sila'y mga manggagawa lamang na naglilingkod sa mga dayuhang kumpanya? Ang mga gamit na ginagamit namin sa aming mga palasyo ay galing sa Europa o Japan. Ang mga produktong made in the Philippines ay para sa mga katulong namin. At sa sandaling iyon, bago pa man ihanay ng eroplano ang sarili sa runway, dumating ang unang pagkabigla. Isang kalmado at malinaw na boses ang narinig sa intercom sa perpektong, formal na wikang Malay na may tono ng paggalang. Assalamualaikum, Royal Brunei Flight. Dito po ang Ninoy Aquino International Airport Control Tower. Nakahanda na po ang lahat para sa inyong ligtas na paglapag. Ang runway 06,24 ay ganap ng nilinis para sa inyo. Sa tulong ng Allah, gagabayan namin kayo ng ligtas. Ang cabin ay biglang natahimik. Lahat kami ay napatingin sa isa't isa, hindi makapaniwala. Iyon ay wikang Malay, nanginginig na sabi ni Bapak Surya, at ang accent. Perpektong royal accent, dagdag ni Prinsipe Iskandar. Ako ay tulala. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakarinig ng ganoong kagalang-galang at perpektong royal Malay mula sa isang control tower ng isang bansang hindi nagsasalita ng Malay, lalo na sa isang islang aming minamaliit. Naging napakakinis ng paglapag. Ang runway ng NAIA ay halatang world class. Habang papalapit kami sa terminal, bumibilis ang tibok ng aking puso. Malapit nang bumukas ang pinto at sa likod nito ay ang katotohanan tungkol sa Pilipinas. Nang bumukas ang pinto, hinanda namin ang aming sarili para sa isang magulo at hindi organisadong eksena, ngunit ang aming nakita ay nagpatigil sa aming lahat. Sa pasukan ng jet bridge, may isang hanay ng mga ground staff na nakasuot ng malinis na uniforme at puting guwantes. Sa likod nila, mayroong 5 tauhan na nakasuot ng tradisyonal na kasuotang Malay, magalang na nakayuko at naghihintay. Isang Pilipinong lalaki na nasa mga 30s, may suot na salamin, ang lumapit at nagsalita sa perpektong Royal Malay. Salamat datang kanyang kamahalan Sultan Hassan al-Bolkiah at sa mga marangal na panauhin. Ako po si Jose de Leon, ang head ng VIP reception ng NAIA. Hindi napigilan ni Prinsipe Iskandar na magtanong sa Malay. Ang iyong accent. Agad na sumagot si G. de Leon sa parehong accent.
Opo, kamahalan. Nagsilbi po ako bilang diplomat sa Brunei sa loob ng 12 taon. 7 taon po akong nanirahan sa Bandar Seri Begawan. Ang epekto ng mga salitang iyon ay mas malakas pa kaysa sa pagsabog ng makina. Sumunod, inalok kami ng malamig na kalamansi juice at dekalidad na dates, ang pinakamataas na uri ng pagtanggap sa mga maharlika. Pagkatapos, lumingon si G. De Leon kay Prinsipe Iskandar. Prinsipe Iskandar, nalaman po namin na nagkaroon kayo ng injury sa tuhod sa isang polo accident 3 taon na ang nakalilipas. Naghanda po kami ng isang medical-grade electric wheelchair para sa inyo, hindi ang karaniwang wheelchair ng airport, para masiguro ang inyong kaginhawahan. Paano? Paano ninyo nalaman ang tungkol sa tuhod ko? Gulat na tanong ng prinsipe. Kamahalan, lumingon si G. De Leon sa sultan. Ipinaalam po sa amin ng embahada ng Brunei ang emergency landing 20 minuto lamang ang nakalipas. Sa loob ng 20 minutong iyon, ginamit namin ang lahat ng aming resources upang alamin ang health status at mga preference ng bawat panauhin. Malapit na po ang oras ng pagdarasal ng asar. Nais po ba ninyong gabayan namin kayo sa Musala Prayer Room ng airport? Mayroon kayong totoong prayer room dito? Hindi mapigilang tanong ni Bapak Surya. Opo, Ginoo. At ang aming pasilidad ay maihahambing sa maraming airport sa inyong mga bansa. Sinundan namin siya sa isang VIP lane. Sa mga pader ay nakasabit ang magagandang Islamic calligraphy. May amoy ng banayad at eleganteng sampagwita sa hangin. Nang buksan ang pinto ng prayer room, kami ay natulala. Hindi ito isang simpleng silid. Ito ay isang maliit na moske na may malambot na karpet, mga chandelier at isang digital screen na nagpapakita ng mga oras ng pagdarasal sa buong mundo. Ramon, bulong sa akin ng sultan, mas maganda pa ito kaysa sa prayer room sa airport ng Kuala Lumpur. Pagkatapos ng pagdarasal, tinapik ako ni Prinsipe Iskandar. Ramon, mali ba talaga ang tingin ko sa Pilipinas? Hindi ko siya masagot dahil ang pagkabigla ko ay kasinlaki ng sa kanya. Ang susunod na pagkabigla ay nangyari sa immigration. Giniya kami sa isang eksklusibong VIP immigration area. Ngumiti ang opisyal at binati kami sa wikang Ingles. Welcome to the Philippines. Ang mas ikinagulat namin ay ang pagkakaroon ng isang medical team sa tabi, kumpleto sa portable ECG machine at emergency equipment. Kamahalan, kami po ang airport's emergency medical response team. Nabalitaan po namin ang pagkabigo ng makina at nag-aalala kami na baka kayo ay nabigla. Maaari po namin kayong suriin kung kinakailangan. Sa loob lamang ng 4 minuto, hindi lang perpektong pagtanggap ang kanilang inihanda, kundi pati na rin isang prayer room na sumusunod sa aming pananampalataya at isang dedikadong medical team just in case. Anong klaseng kahusayan at pag-iisip ito? Paglabas namin, ang aming mga bagahe ay nakaayos na sa tabi ng 4 na itim na Mercedes-Benz van. Ang bawat bagahe ay may magandang acrylic name tag na nakasulat sa Malay at Ingles. Maliit na isla lang ang Pilipinas, muling ngumiti si G. De Leon, na para bang normal lang ang lahat, pero alam namin kung paano mag-alaga ng mga bisita. Habang ang aming convoy ay tumatakbo sa skyway sa kalaliman ng gabi, ang tanawin sa labas ay nagpatulala sa amin. Hindi ito ang inaasahan naming masisikip na kalsada. Ito ay isang malawak, makinis, at maliwanag na highway. Sa magkabilang panig ay walang katapusang hanay ng mga nagtataasang gusali at kondominium. Tahimik at maayos ang daloy ng libo-libong sasakyan. Ramon, sabi ng sultan habang nakatingin sa walang katapusang ilaw ng lungsod, ito ba talaga ang islang hinahamak natin? Ilang oras lang ang nakalipas, pinagtatawanan namin sila. Ngunit sa sandaling iyon, isang data na nakita namin sa isang briefing bago ang biyahe ang pumasok sa aking isip. Isang data na binaliwala namin noon. Ayon sa pinakabagong forecast ng IMF para sa 2024, ang per capita GDP ng Pilipinas ay opisyal nang nalampasan ang ilang kalapit bansa nito. Ang islang pinagtatawanan namin ay, sa katunayan, mas mayaman kaysa sa inaakala namin. Ipinapakita namin ang aming kayabangan sa harap ng mga taong mas maunlad kaysa sa amin. Nang pumasok ang convoy sa Bonifacio Global City, BGC, ang pagkabigla ay umabot sa sukdulan. Ang mga skyscraper, luxury mall at malilinis na kalye ay kasing ningning ng Singapore o Dubai. At hating gabi na noon. Tingnan ninyo doon, biglang turo ni Prinsipe Iskandar. Ang mga babaeng iyon, naglalakad silang mag-isa sa kalye sa ganitong oras?
Nakita namin ang ilang kabataang Pilipina, mag-isang naglalakad, nagsiselfone, walang bakas ng takot sa kanilang mga mukha. Ito ay isang bagay na hindi maiisip sa aming mga bansa. Naramdaman din ng sultan ang matinding pagkabigla. G. De Leon ang seguridad dito? Ngumiti si G. De Leon. Kamahalan, ang Pilipinas po ay isa sa mga pinakaligtas na bansa sa mundo. Nang maglaon, nang suriin namin, tama siya. Ayon sa data, ang Pilipinas ay kabilang sa mga nangungunang bansa sa Safety Index sa Asia. Pagkatapos ay nakita namin ang mas hindi kapani-paniwalang tanawin. Nagkalat ang mga bade sa butap at oras na convenience store, puno ng mga tao. Ang mga tao sa bansang ito, bulong ni Prinsipe Iskandar. Hindi ba sila natutulog o mayroon ba silang nakatagong langis na hindi natin alam? Ang kayabangan sa loob ng sasakyan ay napalitan ng isang halo ng pagkamangha at pagkalito. Bago makarating sa hotel, lumingon ang sultan sa akin na may seryosong tono na hindi ko pa narinig. Ramon, mula ngayon, lahat ng ating makikita, maririnig at mararamdaman, walang detalyeng dapat makaligtaan. Tumuloy kami sa Grand Hyatt Hotel. Pagpasok namin sa lobby, isang Pilipinong general manager na nagngangalang Mr. Cruz ang sumalubong sa amin, bumabati sa wikang Malay. Kamahalan, ako po si Karim Cruz, ang GM ng hotel. Nagtrabaho po ako sa Dubai ng 15 taon bago bumalik dito. Isang Pilipino, general manager dito? Tanong ni Bapak Surya na hindi na maitago ang pagkagulat. Ngumiti si Mr. Cruz. Opo, Ginoo. Sa katunayan, ang bilang ng mga Muslim na naninirahan at nagtatrabaho sa Pilipinas ay mahigit 10 milyon. Sa loob ng presidential suite, ipinagpatuloy ni Mr. Cruz, kamahalan, alam kong marami ang may maling akala sa Pilipinas. Ngunit sa katotohanan, ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamalakas na ekonomiya sa rehiyon. Ang pinaka-advanced na microchips sa inyong mga communication system, ang AI sa inyong A380 jet, ang core technology para sa disenyo ng mga iyon ay nagmula sa mga inhinyerong Pilipino na nagtatrabaho sa mga nangungunang kumpanya sa buong mundo. Ang mga salitang iyon ay parang martilyong pumukpok sa aming mga puso. Imposible, bulong ni Prinsipe Iskandar. Akala namin teknolohiya iyon ng Amerika o Europa. Sila ang gumawa ng utak, sabi ni Mr. Cruz. Tayo, bumili lang tayo ng mamahaling katawan para sa utak na iyon. Nang bumukas ang pinto ng presidential suite, ang tanawin ng buong kumikinang na skyline ng BGC at Makati ay muling nagpatigil sa aming paghinga. Hating gabi na, pagkatapos ayusin ang lahat, nakita ko ang sultan at si Prinsipe Iskandar na magkatabing nakatayo sa harap ng malaking bintana. Iskandar, kapatid, mahinang sabi ng sultan. Tingnan mo ang mga ilaw na iyon. Sa ilalim niyan ay milyon-milyong taong nagtatrabaho, nag-aaral. Oo, kamahalan. Wala silang kahit isang patak ng langis. Ang mayroon tayo, wala sila, sabi ng sultan. Ngunit ang mayroon sila, wala tayo. Matagal na nanahimik si Prinsipe Iskandar. Edukasyon at walang katapusang pagsisikap, tumango ang sultan. Masyado na tayong naging kampante. Ang ating langis, mauubos din sa loob ng 50 taon. Ngunit ang kanilang edukasyon ay walang hanggan. Sa sandaling iyon, isang nakakakilabot na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Doktor, tumawag kayo ng doktor. Sumugod kami sa suite ng prinsipe at nakita ang isang nakakatakot na eksena. Si Prinsipe Iskandar, 59 taong gulang, ay nakahawak sa kanyang dibdib, namimilipit sa sakit sa kama. Ang kanyang mukha ay maputla at siya'y nangingisay. Hindi ako makahinga, hirap niyang sabi. Nagpanik si Bapa Surya. Tawagan ang Royal Hospital sa Kuala Lumpur. I-konekta ako kay Dr. Abdullah. Paano nangyari ito sa isang atrasadong lugar tulad nito? Galit na sigaw ng isa pa. Tumawag na po ako ng ambulansya, sabi ni Mr. Cruz. Huwag, sigaw ng sultan. Walang sinumang hahawak sa prinsipe nang walang pahintulot ko. Ramon, i-video call mo ang ating personal na doktor. Hindi ko ipagkakatiwala ang buhay ng aking kapatid sa mga hindi kilalang doktor na Pilipino. Naging magulo ang silid, ngunit may kumatok sa pinto. EMT kami. Pakiusap, papasukin ninyo kami. Hinarang sila ng mga bantay ng prinsipe. Umatras kayo. Mauubusan na ng oras ang pasyente. Isang babaeng EMT na nagngangalang Angela Reyes ang sumigaw. Cardiac arrest ang report. Ilang minuto na lang ang natitira. Manahimik ka, hinarang siya ni Bapak Surya. Hinihintay namin ang doktor mula sa Kuala Lumpur. Ginoo, sabi ni Miss Reyes na may autoridad sa kanyang boses, kung maghihintay pa kayo,
mamamatay siya. Sa wakas, nakakonekta ang satellite phone sa Royal Hospital. Lumitaw si Dr. Abdullah sa screen. Nang makita niya ang kalagayan ng prinsipe, namutla siya. Kamahalan! Acute myocardial infarction. Kailangan siyang dalhin agad sa ospital. Wala pang 60 minuto ang golden hour. Pero nasa Pilipinas kami. Desperadong sigaw ni Bapak Surya. Sino ang mapagkakatiwalaan natin dito? Biglang kinuha ni Angela Reyes ang isang tablet at itinutok ito sa screen ni Dr. Abdullah. Sa screen ng tablet ay lumitaw ang isang doktor na nakasuot ng surgical greens. Ako si Dr. Jose Alcaraz ng St. Luke's Medical Center. Nakikita ko ang ECG ng pasyente sa pamamagitan ng live feed ng EMT. Ito ang pinakamatinding uri ng atake sa puso. Kailangan niya ng agarang cardiac catheterization. Agad-agad. Paano kita pagkakatiwalaan? Nanginginig na tanong ng sultan. Kalmadong sumagot si Dr. Alcaraz. Kamahalan, nagtapos ako sa Johns Hopkins University School of Medicine. Kilala ko si Dr. Abdullah ng Royal Hospital. Biglang nanlaki ang mga mata ni Dr. Abdullah sa kabilang screen. Dr. Alcaraz, kayo po ba iyan? Lumingon siya sa sultan. Kamahalan, siya po. Hindi niya lang ako kilala. Siya po ang mentor ko. Isa siya sa pinakamahuhusay na cardiologist sa buong mundo. Pakiusap, kamahalan. Pagkatiwalaan ninyo siya ng walang pasubali. Bilisan ninyo. Muling natahimik ang buong silid. Pumikit ang sultan. Pagmulat niya, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan. Sige, dalhin natin siya sa St. Luke's. Ngayon na. Ipinakita ng team ni Angela ang hindi kapanipaniwalang profesionalismo. Sa loob ng 1 minuto, ang prinsipe ay nasa stretcher na. Ang ambulansya ay parang isang mobile ICU. Mas moderno pa kaysa sa Royal Ambulance sa Brunei. Habang tumatakbo ang ambulansya, nangyari ang isang himala. 3:00 ng madaling araw, ngunit lahat ng traffic light sa aming dinaraanan ay automatikong nagiging berde ilang segundo bago kami dumating. Ano yan? Tanong ng sultan. Iyan po ang Metro Manila's Intelligent Traffic Light System, sagot ng driver. Automatiko nitong nililinis ang daan para sa mga emergency vehicle. Sa loob lamang ng 8 minuto, nakarating kami sa St. Luke's. Si Dr. Alcaraz mismo, kasama ang kanyang team, ay naghihintay na sa entrance. Dinala kami sa isang VIP waiting room sa tabi ng operating room, kung saan may 6 na malalaking screen na nagpapakita ng live feed ng operasyon. Kamahalan. Ang transparency ay prinsipyo ng St. Luke's, sabi ni Dr. Alcaraz sa pamamagitan ng speaker. Karapatan ninyong malaman ang lahat. Nakita namin kung paano ginamit ng team niya ang Da Vinci Surgical System, isang AI-assisted robot para sa pinakamataas na precision. Sa loob ng 15 minuto, ang baradong ugat ay nabuksan. Tagumpay, sabi ni Dr. Alcaraz. Ngunit pagkatapos ay napansin niya ang isa pang ugat na may 70% na bara. Isa itong nakatagong bomba. Kung hahayaan, 80% ang tsansang umatake muli sa loob ng 3 buwan. Pwede nating ayusin ito ngayon sa loob lang ng dagdag na 10 minuto. Gawin mo. Walang pag-aalinlangang sabi ng sultan. Sa kabuuan, 1 oras at 52 minuto lamang ang inabot ng lahat. Nang ilabas ang prinsipe, gising siya at ngumiti pa ng bahagya sa sultan. Mahal na kapatid, nabuhay ako. Lahat kami ay napaiyak. Maaari na siyang maglakad pagkatapos ng 6 na oras. Sabi ni Dr. Alcaraz. 3 araw na obserbasyon at pwede na siyang umuwi. 3 araw? Bulalas ni Bapak Surya. Sa amin, 2 linggo sa ospital iyan. Doktor, tanong ng prinsipe, magkano ang babayaran para dito? Kinalkula ni Dr. Alcaraz, gamit ang 2 pinakamodernong stent, ang AI-assisted system, lahat ng gamot, humigit kumulang 1.2 milyong piso. Sa US dollars ba iyan? Tanong ko. Hindi po, Ginoo. Sa Philippine peso, katumbas ng halos labing 20,000 US dollars. Natahimik ang lahat. Ako, nagpa-check up lang ako sa Switzerland noong 1 taon. Umabot ng labing 300,000, sabi ni Bapak Surya. Sinuri namin ang data. Sa 2024 Global Healthcare System Rankings ng isang international publication, ang Pilipinas ay laging nasa itaas. Dr. Alcaraz, tanong ng sultan. Natanggap ba namin ang espesyal na tratong ito dahil kami ay maharlika? Ngumiti si Dr. Alcaraz. Hindi po, kamahalan. Ito po ang standard procedure ng St. Luke's. Kahit ang isang pasyenteng may PhilHealth na nagbayad lang ng ilang daang pisong consultation fee ay tatanggap ng parehong teknolohiya, parehong kagamitan at parehong pag-aalaga. Sa Pilipinas,
Naniniwala kami na walang sinuman ang dapat mamatay dahil lang wala siyang pera. Sa sandaling iyon naunawaan namin, ang pagkakapantay-pantay sa bansang ito ay hindi isang slogan, ito ay isang sistema. Makalipas ang 3 araw, hiniling ng Sultan kay G. De Leon. Ngayong gabi, bago kami umalis, gusto kong makita ang tunay na lakas ng Pilipinas. Ano ang kanilang lihim na sandata? Dinala kami ni G. De Leon sa 2 lugar. Una, sa isang malaking 24 oras na bookstore sa BGC. Walang luxury goods, tanging mga libro mula sa sahig hanggang kisame at daan-daang taong tahimik na nagbabasa. Ang pagkatuto habang buhay, sabi ni G. De Leon. Ang kaalaman ng kanilang seguridad. Pangalawa, dinala niya kami sa University Belt ng Maynila bandang 10 ng gabi. Nang tumunog ang bell, libo-libong estudyante sa high school at kolehiyo ang sabay-sabay na lumabas mula sa mga gusali. Napuno ang mga kalsada ng mga estudyante at mga magulang na sumusundo sa kanila. Pinahinto ng sultan ang isang estudyante. Hindi ka ba napapagod? Pagod po, nahihiyang sagot ng estudyante. Pero mas pagod po ang mga magulang ko sa pagtatrabaho. Ibinibigay nila ang lahat para sa edukasyon ko. Ang tanging magagawa ko ay mag-aral ng mabuti, na puno ng mahabang katahimikan ng aming sasakyan. Ramon, sa wakas, ay nagsalita ang sultan. Nahanap na natin ang kanilang langis. Ito iyon, ang kanilang edukasyon, ang kanilang mga tao. Sa sandaling iyon, isang news alert ang lumabas sa aking tablet. Ipinasa ko ito sa sultan, isang balita tungkol sa isang malaking American tech company. Sinasabi nito na pagkatapos gumastos ng bilyon-bilyon para magtayo ng bagong pasilidad sa ibang bansa, naantala ang operasyon dahil sa mga issue sa work ethic. Ngunit sa parehong panahon, ang kanilang planta sa Pilipinas ay nag-anunsyo ng maagang pagkumpleto at pagbubukas. Ang kahusayan nito ay tinawag na himala ng mga dayuhan. Sa wakas, naintindihan namin, maaari mong bilhin ang teknolohiya, ngunit hindi mo mabibili ang estudyante sa U-Belt na nagsasakripisyo hanggang hating gabi. Hindi mo mabibili si Dr. Alcaraz na tinitingnan ang pagliligtas ng buhay bilang isang misyon, hindi negosyo. Hindi mo mabibili si G. De Leon na kayang maghanda ng royal reception sa loob ng 10 minuto. Hindi mo mabibili ang dekada ng pagsisikap, disiplina at ang paniniwala sa edukasyon. Iyon ang tunay na lihim na sandata ng Pilipinas. Iyon ang pusong Pinoy na hindi kayang kopyahin kahit ng Amerika. Kinabukasan, nagpatawag ng press conference ang sultan. Inanunsyo niya na ang Brunei Investment Agency ay mamumuhunan ng $10 bilyong sa Pilipinas sa susunod na 5 taon para sa smart healthcare, AI at semiconductor design. Magpapadala siya ng 1,000 sa pinakamahuhusay na estudyante ng Brunei para mag-aral sa UP, Ateneo at Lasal. At iimbitahan niya ang 200 medical staff mula sa St. Luke's para tumulong sa reforma ng kanilang healthcare system. Isang reporter mula sa Reuters ang nagtanong, "Kamahalan, tinanggihan ninyo ang 30 bilyong alok ng Tsina. Bakit pinili ninyo ang Pilipinas?" Tumingin ang sultan sa lahat. "Magandang tanong. Hindi ito desisyon tungkol sa pera. Ito ay desisyon tungkol sa pilosopiya at halaga. Ang Tsina, maaari silang magbigay ng maraming pera. Nakita natin kung ano ang nagawa ng perang iyon sa ibang lugar. Ito ay isang uri ng kontrol, isang death trap. Ngunit ang Pilipinas, biglang naging mainit ang kanyang boses. Binigyan nila kami ng ibang bagay. Binigyan nila kami ng tiwala, ng pakikipagpartner. Kapag may sakuna sa mundo, ang diwa ng Pilipino ay Philippines can help. Sila ay nagbabahagi, hindi kumukuha. Para sa isang bansang naghahanap ng kinabukasan pagkatapos ng langis, ang tiwala ay mas mahalaga kaysa sa $100 bilyong. Tumingin siya sa kamera at sinabi ang mga salitang nagbuod sa lahat. Ang Timog Silangang Asya ay hindi kulang sa pera. Ang kulang sa amin ay isang diwa na magbibigay daan sa aming mga tao na mabuhay ng may dignidad kahit wala ng langis. Hindi namin kailangan ng isa pang amo, kailangan namin ng isang guro at ang Pilipinas. Ang Pilipinas ang gurong iyon. Dito nagtatapos ang kwento ko, si Ramon Reyes. Ang 40-minutong emergency landing na iyon ay hindi naging isang sakuna. Ito ay naging isang paghahayag. Hindi lang nito iniligtas ang buhay ni Prinsipe Iskandar. Iniligtas nito ang kinabukasan ng Brunei. Pagbabalik sa channel host. Mga kaibigan, iyan ang kwento ni Ramon. Ngunit hindi lang ito isang kwento. Ito ang kwento ng Pilipinas. Ang mga bagay na araw-araw nating nararanasan ang world-class na pangangalaga na natatanggap ng parehong hari at karaniwang tao
ang 24 oras na bookstore kung saan nagpapahinga ang ating mga kaluluwa. Ang seguridad na nagbibigay daan sa atin na maglakad ng mag-isa sa kalye sa 3:00 ng madaling araw. Ang diwa ng pamilyang nagsasakripisyo para sa edukasyon ng mga anak, lahat ng ito sa mata ng mundo, sa mata ng mayayamang hari, ay isang himala. Sinabi ng sultan na ang Pilipinas ang kanilang magiging guro. Tayo ay isang maliit na kapuluan, ngunit tayo ay isang dakilang bansa. Wala tayong langis, ngunit mayroon tayong pinakamahalagang yaman, ang ating mga tao at ang hindi makokopyang diwa ng bayanihan. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa iyo ng pagmamalaki, paki-share ang video na ito. Ipaalam natin sa buong mundo ang tunay na halaga ng Pilipinas, lalo na sa ating mga OFWs. Paki-share ito sa inyong mga kaibigang dayuhan. Ipakita natin sa kanila kung bakit kahit ang mga hari ng langis ay kusang loob na pumupunta sa lupaing ito at magalang tayong tinatawag na guro. Tayo ang mga Pilipino at dapat natin itong ipagmalaki. Maraming salamat sa panonood.